Madam President, sinusugundahan ko rin po ang motion ni Senador Mig Zubiri na strike ang video po na iyan sa record nitong sesyon. Ulitin ko lang po ang sinabi ko last week sa sarili ko namang privilege speech. Ganito na ba kababa ang inaabot ng politika sa Pilipinas? Na hanggang dito sa floor ay magbabatuhan tayo ng putik. Sanay naman tayo sa pakikipagdebate, pagtanggap ng batikos at pagsagot sa mahihirap na tanong. So, hindi ako sensitibo sa puna. Sanay ako dyan. Pero, Madam President, ang pinakita po na video ay fake news. Hindi ko yan pwedeng hayaan kasama ng ating mga kasama na andyan na lang unchallenged. Delivering a privileged speech is not the same as having the privilege to have fake news entered into the official record as if it were evidence. The materials presented made serious claims about the intentions of fellow senators, including allegations about pursuing charter change without presenting proof sufficient to support those conclusions. Kung may alegasyon tungkol sa charter change, ipakita ang boto, panukala, o aksyon. Huwag naman hahantong pa, gaya ni sinabi ng kasama natin, sa conspiracy theories. Dear colleagues, we can argue hard without lowering the dignity of this chamber. Last week, nag-privilege speech po ako tungkol sa barilan dito sa Senado. Napakarami pong nagsabing magtatanong sa akin pero wala naman ngayon. At ngayon, may bago na naman pong kwento. Ibang storya na naman po ang gusto ngayong linggo. Nakakahiya na, please. Araw-araw na lang bang ganito? Huwag naman sanang dumating ang araw na wala na tayong mukhang maihaharap sa mga Pilipino. At for the record, gaya din ng sinabi ng maraming kasama, malinaw naman ang track record ko na mariin na pagtuto sa charter change at gaya ng sinabi ng mga kasama, wala pong pinag-usapang charter change. Muli, Madam President, for the record, sinusugundahan ko po ang motion. Salamat po, Madam President. Thank you, Senator Risa Ontiveros. Madam President, I support the motion of Senator Mig Zubiri to strike sa record yung video presentation ni Senator Amy Marcos. I've been in public service broadcasting sa media for almost 30 years now. First time na ako nakita ng House Show presentation kanina. But before that, let me tell you this. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin. Sana maging totoo lang tayo. Again, babalikan natin yung sinasabi ko, experience ko sa media. 30 years na po ako sa media. Kapag ako po or anybody from the media, professional, legit, hindi yung house show, pag nag-expose, gumawa ng expose, binabakapan yan ng video related doon sa expose, hindi yung gawa-gawa, hindi yung katang-isip, hindi yung opinion. Pag naglabas ng expose ang isang tao, especially dito sa bulwagang ito, dapat related doon sa sinasabi noong senador. Just like what Senator Zubiri said, nakita niyo naman po, Madam President, every time na ako'y gagawa ng expose, every time na ako'y gagawa dito ng privilege speech, at yung privilege speech ko, binabakapan ko po ng mga sumbong, actual na mga sumbong ng mga taong lumalapit sa aking programa at dinadala ko rito para mabigyan ng solusyon ang problema inilalapit sa akin. At hindi po yung opinion lamang. Ganun po dapat tayo rito. Now, ilang beses na po tayo nagpalit ng liderato dito sa Senado. Every time nagkaroon ng palitan, ngayon lang po ako nakita na nagkakaroon ng kaguluhan. Why? What's wrong? Dapat hindi na po. Let's move on. Kasi nasasayang po yung oras natin dito, puro na lang bangayan. The people have spoken. Sinasabi nila, enough is enough. We've been like a circus for the past few days. Pinagtatawanan po tayo. I was out there last night. Pag naglalakad ako, kinakausap ko ng mga tao, ano nangyari sa Senado? Ano bang nangyari sa inyo? What's going on? Nakakaya na po. Ang panawagan ko, magtrabaho na lang po tayo. Itigil na po natin to mga kung ano ng mga
nasa katang-isip natin. Let's move on because we were voted, elected by the people para magtrabaho, hindi para magbangayan. Maraming salamat, Madam President. Maraming